Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Ruhan Polanco at Tarik Saina, na kung saan ang dalawang boksingero na ito nangangampanya po sa super lightweight division. Fight schedule ng kanilang bakbakan, Marso 2 taong kasalukuyan, nagaganapin po sa Turning Stone Resort and Casino Verona, USA. Itong si Ruhan Polanco ay taga Dominican Republic, si Tarik Saina naman po ay taga United Kingdom. Ngunit, isa na siya sa residente sa bansang Mexico. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight, prediction, and analysis. Isama natin ang comparison dahil doon pa po lamang sa comparison. Malaki po ang posibilidad na makakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo sa bakbakan na ito na kung saan malaya po. Kayong i-komento dyan sa baba para malalaman ko naman kung magkapareho ba ang ating pananaw sa bakbakan. Bagamat naghahayag po ako ng prediction sa mga bakbakan po mga kaibigan, pero mas maganda na malalaman ko rin kung magkapareho ba ang ating pananaw sa mga bakbakan na kung saan yun ang ating ginawang topic dito. Oo. Ngayon, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, mga kaibigan, marapat lamang na atin mo nang alamin ang kunti background dito sa magkabilang panig dahil yun po ang ating pinaka-referensya. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para naman po sa mga boxing fans na patuloy pong sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kapamilya, kapuso, taos-puso po talaga akong nagpapasalamat dahil wala po andong Sports PH kung wala rin po kayo. Kaya naman po mga kaibigan, ipagpatuloy na natin. Balik topic na po tayo. So, alamin mo natin ang konting background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ni Tarik Saina. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po sa professional boxing. 13 wins with 8 wins coming by way of knockout. Walang talo, ngunit may naitalang isang tabla. May edad lamang ito na 28 anyos at ang height 6 foot flat. Weight 69 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 61.54%. Last fight, Nobyembre 29, 2023. Si Marcelino Nicolas Lopez ang kanyang nakalaban na kung saan panalo si Tarik Saina sa kanyang laban or sa kanyang huling naging laban sa taon by unanimous decision. Eksperyensya o karanasan naman itong si Tarik Saina. Mga kaibigan, sa aking pagsusuri, wala akong nakitang background ito sa amateur boxing. So, sa uri ng kinalaban niya sa professional boxing, mga kaibigan. Ang mga matitinding na kalaban nito na kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan ay itong si Marcelino Nicolas Lopez na may kartada po na 37 wins with 3 losses lamang. Itong si Aristides Perez na may kartada po na 32 wins with 18 losses. Idagdag natin si Jesus Soto Gonzalez. At pagdating naman sa skills nitong si Tarik Saina, mga kaibigan, boxer puncher po ito. Pressure fighter style, defensive style, may counter-punching ability, willing sa brawl na tututulakbakan. At sa kanyang galawan po, napakasipag nito kung bumabato ng mga suntok, 1-2 combination, may power din, may one-punch knockout din ang boksingerong ito. Taglay ang timing, power, at accuracy. At sa kanyang tangkad na 6 foot flat, mga kaibigan, marunong siyang magdala. Oo. Gamit ang kanyang mga jab, footwork na kung saan back pedal tapos ginagamit ang 4 na kanto sa ring, pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban na kung saan napaka-epektibo. Epektibo din siya sa close range po, mga kaibigan. Epektibo din sa mid-range. Kaya nga nasasabi kong ito po ay isang boxer puncher. Ngayon, sa panig naman ni Ruhan Polanco na taga Dominican Republic, ang boksingerong ito ay bago pumasok bilang professional boxer, mga kaibigan, sumasali ito sa Olympic. Oo. Na kung saan nakasali pa ito sa Tokyo Olympic. At ayon po sa ating pagsusuri, naka-rank 5 daw ito sa pangbuong mundo sa AIBA. Na kung saan po, mga kaibigan, hindi po yan basta-basta pagka ganun. Bagamat wala akong nakitang nasungkit na mga medalya ang boksingerong ito, or hindi ko po na ano kung may medalya bang na sungkit ito, pero yung ma-rank 5 ka sa AIBA ay hindi po yan basta-basta at makasali sa Tokyo Olympic.
Sa ngayon, bilang isang professional boxer na itong si Rohan Polanco, may impresibong kartada din naman ito na 11 wins with 7 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad lamang na 25 anyos at ang height nito ay 5 foot and 10 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 63.64%. Last fight ng boksingerong ito, December 9, 2023, Keith Hunter ang kanyang nakalaban. Schedule 8 rounds of professional boxing. Ang itinaga lamang ni Keith Hunter ay 6 rounds na technical knockout po si Keith Hunter doon sa kanilang mukbakan. So, sa experience naman nitong si Rohan Polanco, ang pinaka-pundasyon niya, mga kaibigan, ay ang paglahok niya sa amateur. At sa uri naman ng kanyang mga kinalaban dito sa professional boxing, masasabi kong may mga nakalaban na rin siya na masasabi nating nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan, katulad ni Jonathan Jose Ines, Keith Hunter, at si Didrich Bell. Ngayon, pagdating naman sa skills nitong si Rohan Polanco, maraming nagsasabi na ito po ay technical fighter. Kasi mga kaibigan, malimit po talaga pag galing sa amateur, isang technical fighter po. Pero para sa akin, boxer-puncher din po itong si Rohan Polanco. Pressure fighter style, defensive style, may counter-punching ability, willing din sa brulan o to na bakbakan. May mga pabugso-bugsong sugod ito sabay ang suntok na kung saan delikado yan mga kaibigan pag tumama dahil mataas ang knockout ratio. Taglay ang power, timing, at accuracy. Dagdag ang built-in hand speed. Ang kanyang style sa defensive style naman po mga kaibigan, backpedal lamang. Backpedal tapos iniikutan ang kalaban. Pagdating sa depensa naman, ang boksingerong ito, bagamat wala itong head movement, pero napakagaling nitong mga kaibigan, yung kanya kasi naka-cover lang, nakaganyan. Tapos pag sinuntok, parang kumbaga sa Bisaya mga kaibigan, tapion ba? Inano lang niya yung sinasalag, parang sinasalag lang niya. Napakagaling. May magandang depensa din. Pero as a boxer puncher, hindi ito mahigpit pagdating sa depensa. Unlike po sa mga nagtataglay ng sweet science o boxing, yung hit no hit, mga ganyan mga kaibigan. At tulad nila ni Shakur Stevenson, Floyd Mayweather at Guillermo Rigondeaux. Pero ganun pa man, hindi porkit napaka husay nila Guillermo Rigondeaux sa depensa ay hindi matatamaan pa rin yan mga kaibigan. Pero hindi lamang katulad sa mga boxer puncher na idinaan talaga sa tibay. Kumakain talaga ng kamao mga kaibigan. Okay, ngayon, dadako tayo sa ating comparison. Pagdating sa height po mga kaibigan, medyo malayo ang diferensya. Oo. 2 inches. Parehong orthodox ang dalawa maglalaban at sa knockout ratio ay hindi po magkakalayo. Kung si Rohan Polanco ay mayroong knockout ratio na 63.64%, itong si Tarik Saina ay mayroon ding 61.54%. Halos magkapareho lang ang lakas ng dalawang boksingero dahil sa kanilang knockout ratio mga kaibigan. Doon natin nasusukat eh. Ngayon, pagdating sa edad, 25 anyos si Rohan Polanco, 28 anyos si Tarik Saina. Parehong nasa kanilang kalakasan ang dalawang boksingero. Parehong nasa prime. Ngayon, sa eksperyensya, mga kaibigan, para sa akin, lamang si Rohan Polanco. Bakit? Pinaka-background niya ay ang dati siyang lumahok sa Olympic or dating Olympian ang boksingerong ito. O lamang po. Ngunit pagdating sa height and reach advantage, sa tingin ko lamang si Tarik Saina. Ngayon, hindi sa tingin. Dahil nabasan na natin or nabanggit ko na mas matangkad ng 2 inches si Tarik Saina. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang skills. Parehong boxer-puncher po ang dalawang maglalaban. So, kung sakaling si Rohan Polanco ang maging pressure fighter dito, ang mag-defensive style naman dito ay si Tarik Saina. Palitan lang yan mga kaibigan dahil parehong boxer-puncher. Ngunit, pagdating sa hand speed, sa tingin ko lamang po si Rohan Polanco. Mas lamang siya sa hand speed. Pero pagdating naman sa footwork, mas magalaw si Tarik Saina ikumpara kay Rohan Polanco. Na kung saan nga mga kaibigan, 50-50 ako sa kanilang skills. Oo. Lamang-lamang sa karanasan, si Rohan Polanco. At sa height naman, ay lamang naman si Tarik Saina. So halos 50-50 lang ang dalawang maglalaban po mga kaibigan. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Rohan Polanco by technical knockout or knockout. Mga anong round? Siguro mga kaibigan, nasa
second half sa kanilang bakbakan. Ngunit kung mauwi sa puntusan ang laban, sa tingin ko mga kaibigan, bagamat may laban pa rin naman itong si Rohan Polanco gamit ang kanyang power, timing at accuracy, yung kanyang hand speed, kung saan posible niyang may domina ang laban, pero gamit ang height and reach advantage nitong si Tarik Saina, gamit ang kanyang volume na pagbato ng suntok, gamit ang husay niya as a boxer puncher, husay sa footwork na kung saan pinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Mga kaibigan, kung mauwi sa puntusan, malaki ang tsansa ni Tarik Saina dyan kung mauwi sa puntusan kung sakasakali. Dahil di hamak na mas marami talaga kung bumabato na suntok si Tarik Saina. At syempre, kung maraming pakawalang suntok si Tarik Saina at tatanggapin ni Rohan Polanco, mga kaibigan, lalo na't di magkakalayo ang kanilang power, hindi kagulat-gulat yung sakaling ma-knockout din si Rohan Polanco dyan sa laban. Given sa bakbakan nito ang knockout dahil parehong may mataas na knockout ratio ang magkabilang panig. Kaya naman mga kaibigan, magandang laban po ito. Oo, bagamat pinili ko si Rohan Polanco na para sa akin siya mananalo sa laban, knockoutan o puntusan, pero hindi kagulat-gulat kung sakaling may panalo rin ni Tarik Saina ang laban sa pamamagitan naman ng puntusan or sa knockoutan din po mga kaibigan. Oo, ang nakita ko lamang kasi kay Rohan Polanco yung hand speed with power na kung saan pagka yan ang tumama or ang hand speed kasi mga kaibigan, isang kalamangan niya na may posibilidad na yan ang kauna-unahang makapagpatama ng malinis ang patama, lalo na't pareho silang may one punch knockout, lalo na't pareho silang mataas ang knockout ratio. Pero hindi magpakakampante dito si Rohan Polanco dahil itong si Tarik Saina, yung counter lip hook din ito mga kaibigan, kayang magpataob sa kanya kung mapuruhan siya dyan mga kaibigan. Kaya magandang laban ito. Hindi kagulat-gulat kung sakaling manalo si Tarik Saina din dito sa laban. Kasi maaaring sabihin niyo sa akin, Kuya Dong Sports, prediction mo Rohan Polanco panalo. Bakit si Tarik Saina? Kasi nga dito sa laban, sa tingin ko, may laban po talaga si Tarik Saina. Kasi sa totoo lang, ang ikinalalamang-lamang nitong si Rohan Polanco, hand speed. Tapos karanasan. Si Tarik Saina, height and disadvantage, volume puncher with power. Kaya dyan mga kaibigan, talagang may laban si Tarik Saina. Talagang may laban. Kung sakaling piliin nyo si Tarik Saina, ay hindi ako magugulat. Bakit? Magaling din na boksingero itong si Tarik Saina. Kalitulad ang galawan ni Tarik Saina mga kaibigan. Parang si Ray Vargas, parang gano'n ang kanyang style pagka mag-defensive style naman siya. Marami rin yung bumato ng suntok. Si Rohan Polanco naman, ang style niya mga kaibigan, parang style niya si parang pressure fighter tapos ang kataas ang kamay. Hindi ko maano ang kanyang kapareho ng style mga kaibigan. Iba kasi ang style nitong si Rohan Polanco. Kasi yung kanya, pag sinuntok siya sa tagiliran, ganun lang. Hindi siya katulad ng ibang boksingero na weaving, na malaki ang weaving. Ito, konti lang ang mga ilag. Which is, yan po mga kaibigan, ay magandang estilo. Na kung saan nga mga kaibigan, hindi madaling laban para kay Polanco ito, maging sa panig din ni Tarik Saina, na kung saan pareho nag-iingat sa kanilang marinis na kartada. Ang magkabilang panig po mga kaibigan, alam naman natin ngayon. Na kung saan, mas pinahalagahan ng mga boksingero sa ngayon ang pagka-undefeated dahil doon sila makikilala na magaling dahil hindi po nakatikim ng talo. Na ganun po mga kaibigan. Ngayon, pagdating sa tibay, sa tingin ko mga kaibigan, pareho may tibay ang dalawang boksingero. Pero siyempre, malalaman lamang natin ang isang boksingero na talagang matibay ay ang katulad ni Gennady Golovkin na nagretiro sa boxing, nag-world champion, natatalo, pero hindi natatalo by knockout, natatalo lang sa puntusan mga kaibigan. Ganon. Okay. Hanggang dito na lamang ito Dong Sports PH. Maraming salamat po.